Magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po ulit tayo para mag-aral ng salita ng Panginoon. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang live natin tuwing alas 4 ng hapon. Ayan. Okay? Sige po, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa aklat ng Genesis. Ayan. Genesis chapter 8 verse 22 po. Ayan, basahin ko po. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Basahin ko po ulit sa Tagalog. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. Seed time and harvest shall not cease. Tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Yan po ang sinasabi po sa atin. Basahin ko pa po rito sa Galatians chapter 6 verse 7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Maraming klase po ng pagtatanim at iba't ibang klase po ng paraan ng pagtatanim. Meron pong tinatawag na pagtatanim ng kabutihan o pagtatanim ng panahon o oras. Pagtatanim, ang isa po rito ay yung pagtatanim ng financial o yung pera, na kung saan sabi nga ni Pastora Jenan kahapon, isa ito sa napakaselan na pag-usapan. Ayan. Kasi pag itinuro mo ito, nagmumukha ka raw pera. Pero alam niyo po ba na may narinig po ako minsan sa isang preacher na kapag hindi mo raw itinuro ang giving, ay para mo silang ninanakawan. Ulitin ko po, pag hindi raw itinuro ang giving, para mo silang ninanakawan kasi hindi nila nalalaman ang tamang paraan kung paano sila pagpapalain ng Panginoon. Amen po. Sige, tuloy po natin. Ngayon ang tanong, sa pinag-uusapan natin kanina, seed time and harvest shall not cease. Hanggang kailan po ba dapat magtanim? Hanggang kailan po ba dapat tayo magtanim? Sabi rito, hanggang naririto tayo sa mundong ito. Or pwede ring sabihin natin, hanggat gusto nating umani. Sino po ba rito ang gustong umani? Ayan. Hanggat gusto nating umani kasi hanggat naririto tayo sa mundong ito, meron at meron tayong pangangailangan. At ang dahilan, alam niyo po ba ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na tugunan yung pangangailangan natin? Ang sabi niya rito ay para makatulong, lalo pang makatulong sa iba. Yan po ang isa. Basahin ko po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. O ibibigay ng Diyos ang pangailangan natin, ang sabi niya rito, isa, para sabi niya, para lalo kayong makatulong sa iba. So, binibless tayo ng Lord, hindi lang po para sa atin. Okay. Sunod po, sabi niya rito, sino po rito ang may idea sa pagtatanim? Yan, tanong ko po. Siguro sa taga-norte, maraming idea. O pwede rin sa south, iba't ibang klase ng pagtatanim. Pero ang pag-uusapan po natin dito ay yung paanong sistema o pagtatanim ng palay. Yan, hindi po ako perpekto, hindi ako eksperto sa pagtatanim ng palay, pero nasubukan ko po at may mga obserbasyon po ako dito. Ngayon, pag-usapan lang po natin saglit. Sa pagkakaalam ko po, base sa nakita ko nung mga bata pa kami, una, ang kailangan mong i-ready ang tataniman mo. Kailangan mong ihanda yung lugar na kung saan ka magtatanim. At sa pagtatanim po, may dalawang paraan na naobserbahan din po ako. May dalawang paraan ng klase ng pagtatanim ng palay. Ito yung tinatawag nilang direct or indirect. Ayan, sa mga nakakaunawa po. Ang direct po, yun po yung hindi na kailangang ipunla pa.
Basta isasabog mo na lang yung palay hanggang sa tumubo, obserbahan mo na hanggang lumaki, hanggang sa mamunga. Yung indirect po, yun po yung kailangan munang ipunla bago itanim. Pupunla muna, tapos saka itatanim. Sabi nung iba, mas okay po yung ipunla bago itanim. Ang sabi naman nung iba, mas okay yung direct kasi less ang pagod. Ayan. Ano po bang mas maganda sa palagay nyo po? Ayan, sa mga nagtatanim po, anong mas maganda para sa inyo? Pero kung ano po man ang sagot nyo, basta ang alam ko po, parehong may aanihin kasi parehong may tanim. Amen. Pangalawang tanong po, saan po kukuha ng binhi para sa pananim? Okay, na-ready mo na yung tataniman mo. Siyempre, kailangan mo ng binhi para sa pananim. Magmumula po ito sa ani natin nung nakaraan. Ulitin ko po, ang pananim, yung binhi na gagamitin mo ay magmumula ito sa ani mo nung nakaraan. Kaya nga, hindi po dapat kinakain lahat ng ani. Kapag umani ka, hindi lahat ito inuubos. Amin po. Hindi lahat ito inuubos, kinakain. Dapat po laging nagtatabi ng binhi para sa susunod na pagtatanim. Ulitin ko po, kinakailangan nagtatabi ka ng binhi para sa next na pagtatanim po natin. Okay, sa atin po bilang mga mananampalataya, mga believers, ang kausap ko po rito ay mga believers. Sa income po natin, maaaring empleyado ka or negosyante ka kung ano mga resources mo, yung 10% po doon ay tithes natin. Yan, alam na po ng karamihan yan. Para po sa Panginoon yon, hindi po sa atin yon. Nabanggit na rin po ito kahapon ni Pastora Jenny Ann, kung naalala nyo po. At ganito po, doon sa 100%, babawas mo yung 10 doon, 10%, yun po yung tithes mo. At doon sa natitirang 90%, doon po tayo kukuha ng pananim natin. Naibawas mo na yung 10%, doon sa 90%, doon ka palang magsisimulang pwedeng magtanim. Doon ka palang kukuha ng itatanim mo saan? Doon sa 90%. Ano yung mga klase ng pagtatanim natin patungkol sa financial? Ito po. Una, yung offering. Ibang tithes sa offering. Ang sa po rito ay yung partnership. Ayan, alam na po nating lahat yan, yung partnership na yan. Yan po yung pinapadala natin sa Central Church para sa pangailangan ng ibang outreach o ng mga manggagawa po natin. Nagkakaroon ng partnership ang simbahan natin, tapos ang ginagawa po natin, pinapadala po natin ito sa Central Church at sila po, ang organisasyon po ang siyang bahala sa mga pangailangan ng ibang mga simbahan po natin na hindi pa po kaya ang suportahan yung sarili nilang simbahan. Okay po? Love gift. Ulitin ko, iba ang tithes sa partnership, iba ang hindi mo pwedeng gamitin yung tithes mo, gagawin mong partnership mo. Hindi mo rin pwedeng gamitin yung tithes mo na pang love gift mo. Ano ba yung love gift? Ito yung time na minsan mabibless ka sa isang tao, magbibigay ka. Tama po? O kaya naman sabihin nating kinakausap ka ng Diyos dahil sa tao to, nabigyan mo ito. Magbibigay ka, magla-love gift ka. Hindi mo pwedeng kunin yung tithes mo para i-love gift. Iba po yun. Okay, next po. Pledge. Ano ba yung pledge na tinatawag? Yung iba, may gumagawa pa rin ito hanggang ngayon. Ano to? Yung commitment mo, pwedeng yearly, monthly, o weekly, kung ano pa man ang nilalagay sa'yo ng Lord. Yung commitment mo, kagaya ng halimbawa, sasagutin ko yung renta ng ganitong simbahan, monthly. O sasagutin ko yung bill ng kuryente sa ganitong buwan o monthly rin. O sasagutin ko yung bill ng tubig. Yan po i-pledge mo. Iba rin po yan sa partnership kasi ang partnership ay pinapadala po sa Central Church. Okay po? At lahat po ng ito, hindi mo pwedeng galawin yung 10% kasi yung 10% yan po yung tithes po natin. Amen po? Okay. Balik po tayo doon sa pagtatanim. Sa tanong po natin kanina na kung saan kukuha ng binhing pananim. Meron ka ng tataniman. Ang next, saan tayo kukuha ng binhing pananim? Okay, sabi kanina, mula ito sa ani natin.
Ani kailan? Nung nakaraan. Kaya nung umani ka, ito yung meron kang part dito na itatanim. Pero, papaano kung hindi pa umaani? Ano ibig sabihin nun? Unang dahilan, kasi siguro nga, hindi pa po nakakapagtanim. Kasi, wag po natin kalilimutan, hindi ka pwedeng umani nang hindi ka pa po nagtatanim. Okay? Paano nga naman naani kung wala pang itinanim? At hindi po pwedeng mauna yung aani ka muna, saka ka magtatanim. Hindi po pwedeng ganun po. At hindi rin po kasi sinabi na umani ka at magtanim. Bibigyan ka at tatanggap ka at ikaw ay magbibigay. Ulitin ko, hindi po sinabi na reap and sow, receive and give. Ang sabi po sa Bible, sow and reap. Nagtanim ka, aani ka. Give and you shall receive. Magbibigay ka at ikaw ay tatanggap. Nakukuha po ba natin? Hindi pwede magkabaliktad po yon. Okay. Ngayon, ang tanong ulit, papaano kung wala ng pananim? Nakaredy na ang kailangan nating binhi. Ang problema ngayon, walang pananim. Sisimula ka pa lang. Mga kapatid, sinasabi po rito, kung wala tayong pananim, pwede po tayong humingi directly sa Diyos. Humingi tayo sa Panginoon. Kasi sabi niya rito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. So, ibig sabihin, po pwede ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pwede nating pagsimulang binhi o pananim. Amen po? Okay, humingi ka sa Lord at pag dumating po yung hinihingi natin na binhi, ulitin ko po, humingi ka ng binhi, humihingi ka sa Lord ng pananim mo, pwede mong itanim. Pag dumating po yon, time na para itanim, hindi po para kainin. Okay po? Yan, sinasabi nga po madalas sa atin, naririnig po natin, maging sa pastor po natin, na kapag kulang yung hawak mo, hindi enough yung hawak mo, maaring o baka yan ay pananim, pang seed. Amen po, ulitin ko, pagkakulang yung hawak mo, maaring yan po ay pananim. Balik tayo, sa isang farmer, yan, sa isang farmer kapag nakatanim na po yan, nakapagtanim na siya, ang next na gagawin po niya dyan, aalagaan niya yung pananim niya, babantayan niya yung pananim niya, lilinisan niya yung paligid, tapos, at ito yung time na hinihintay niya yung pananim niya na tinoobserba niya, tinitignan niya, hanggang sa lumago ito, at ang pinakalas po ay hanggang sa mamunga at pwede nang anihin. Ulitin ko po, may panahon po yan, naghihintay po yan. At sa atin po, bilang mga mananampalataya, bilang mga believer po, sa mga pananim natin, ang pinag-usapan po natin, pananim natin dito yung pagbibigay po natin. Okay, sa mga pananim natin, yung giving natin, kinakailangan alagaan po natin ito sa panalangin. Binabantayan po natin, hindi pwedeng nagtanim ka tapos iniwanan mo na lang basta. Aalagaan po natin ito sa pananalangin at ang isa po rito ay yung confession po natin. Babantayan po natin yung lumalabas sa bibig po natin. Papasok dito yung confession natin, yung pag-faith natin. Ano ba ang lumalabas sa bibig po natin? Amen po? Okay. Hanggang kailan? Hanggang sa makuha natin yung resulta. Hanggang sa makuha na natin yung pinag-faith natin, yung bunga ng mga pananim po natin. Okay. During time yung pag naghihintay ka bago ka umani, nakapagtanim ka na at tapos pagkatapos po noon hinihintay mo yung time na ikaw ay aani. May season po na ganon bago ka umani. Ito yung time na maraming naiinip. Yan. Yung time na naghihintay sila, yung bago umani, nakapagtanim na, maraming naiinip at minsan nawawalan na ng pag-asa. Minsan dumarating yung time, sasabihin nila, totoo ba ang giving? Totoo ba na kapag ka nagtanim ka ay aani ka? Hello po. Pero kung alam po natin ang salita ng Panginoon, kung alam po natin ang prinsipyo ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, lalo pong madedevelop yung pagtitiwala natin sa Kanya. Bakit? Dahil alam mo, kasi alam natin na sa takdang panahon ay aani tayo. Bakit? Dahil may itinanim ka. Ulitin ko po, alam natin na sa takdang panahon, dahil alam mo may tinanim ka, meron kang aanihin. Bakit? Kapag ka nangako ang Panginoon, tinutupad niya po.
balik po ulit tayo sa isang farmer po. Sa time na ito, lagi kong naririnig kapag yung time na nakapagtanim na sila, naghihintay sila na lumago, naghihintay sila na mamunga yung mga palay na tinanim nila. At maririnig mo sa kanila yung sinasabi nila crisis o crisis. Ayan, kasi wala pa raw ani. Ang ginagawa po ng iba, sa time na itong ginagawa ng iba, nanghihiram sila ng mga nangungutang o kaya naman para mapunan yung pangailangan nila bago dumating yung anihan. Okay po? At sa time na ito, may mga tao, sa time ng paghihintay na to, may mga taong nag-e-enjoy at meron ding hindi. Bakit po? Kasi may mga iba na enough yung supply nila habang hinihintay yung panibagong ani. Ulitin ko po. May mga tao na enough yung supply nila bago dumating yung susunod na ani. Pero mayroon ding mga tao na nagtitiis at pilit pinagkakasya kung anong meron sila hanggang sa umani ulit. Bakit? Siguro iba-iba yung dami ng inani nila. Iba-iba yung lawak ng tinataniman nila. Dito po sa Bible, sa pag-aani po meron pong sinasabi, Mateo chapter 13 verse 8. 13 verse 8. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig sa 100, may tig 60 at may tig 30. Hindi po pare-pareho. Hindi po pare-pareho ang ani, pero pare-parehas pong may inani. Ngayon, sabi pa rito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Gaano ba dapat karami yung itatanim natin? Siguro po nakadepende sa kung gaano karami ang gusto nating anihin. Ulitin ko po, gaano ba karami dapat yung itanim natin? Depende sa atin kung gaano karami yung gusto nating anihin. Minsan nakadepende sa kung ano yung pangailangan mo. May mga farmer din na hindi enough yung bukid. Ano ibig sabihin nito? Sabi kanina may tig sa 100, may tig 60, tig 30. Okay, maaaring consider po natin kasi meron mga farmer na konti lang yung bukid nila na pwedeng taniman. Ayan. Yung iba naman naghahanap ng ibang area saan po pwede magtanim o para madagdagan po yung pananim nila. Okay? Naalala ko dati ang pagtatanim sa amin ay minsan lang sa isang taon. Pero nung nagkaroon na po ng irigasyon, naging 2 sa isang taon. Ewan ko kung pwede pa yung 3 beses. Hindi ko sure po eh. Pero naabutan ko talaga 1 beses ang taon. Bakit? Umaasa lang sa ulan. Naghihintay na umulan. Yun lang po yung time na pwede magtanim. Pero naalala ko po nung mga bata pa kami, buhay pa po yung lolo ko noon. Nung, syempre, wala ka nang pwedeng taniman doon sa lahat may tanim na. Pwede palang magtanim ng palay kahit sa bundok. Nasubukan po namin yun. Hindi ko alam kung basta umakyat kami noon, tapos may daladalang bareta po yung lolo ko, magbubutas siya doon, kami naman maghuhulog ng palay. Yung pala pwede rin tumubo ron. Kaya lang, syempre, ito po, pwede rin pala sa ganun. Kanya lang, hindi ganun karami yung aanihin kumpara sa tamang lugar ng taniman. Pero pwede kang umani pa rin. Okay? At ang kagandahan po nito, kung saan ka man nagtanim, basta may tinanim ka, sigurado may aanihin po tayo. At ang sabi sa binasa po natin kanina, kung ano yung tinanim natin, yun din ang aanihin po natin. Amen po. Okay, sa pagtatapos po natin, yan, may babanggitin po akong kwento sa inyo. Okay. Nung time po na na-assign ako sa Apalit, Pampanga, taong 2005. Yan. Siguro okay lang naman po na banggitin ko to. Ang church po doon ay nadatnan ko po na may 1 taong upa na hindi nababayaran. Okay. Yung taong 2005 po yan. Yung pagdating ko ron,
Baguhan pa lang naman po tayo. Ang ginawa ko po kasi syempre hindi ko alam kung anong dapat gawin. Pero kinausap ko po yung mga member po doon at nag-isip kami ng paraan kung paano gagawin. Maghulog, mag-ipon ng alkansya, kung ano pa man. Pero ang isa po sa napag-usapan namin at nagkasundo kami na anuman yung pumasok na pera every service, anuman yung pumasok na pera every service, dapat mag-tithes tayo. At yung tithes na yun, dadalhin natin sa Central Church. Yan po ang isa sa napagkasundo natin at isa sa mga ginagawa po ng mga simbahan po natin. Yan, nagkasundo naman po lahat. Yung tithes na yon galing sa Apali, tapos dadalhin namin sa Central Church. Okay? Ngayon, bandang taon ng taong 2008, nagsimula pong ituro sa atin ang partnership, kung naalala nyo po yon. Yan. Simula pong ituro sa atin ang partnership. Nagkaroon ng partnership bilang individual. Meron kang partnership bilang individual at meron ding partnership bilang isang simbahan. So, maliban dun sa tithes na pinapadala natin, nitong mga uli na, maliban dun sa tithes na pinapadala natin sa isang simbahan, ipapadala rin tayo ng partnership. Amen po? Okay. Ito po, nung nagsimula naming ginawa ito, ang tanong po, nabayaran po ba agad yung utang? Yan. Maaaring yan ang tanong po natin kagad eh. Ang sagot ko po, hindi. Hindi agad. Kasi kung maalala po natin, ang pagtatanim, may time na hinihintay mo yan na lumago at mamunga. Hindi mo pwedeng agad na kumuha ng ani dyan. Bakit? May season na hihintayin mo yan. Hindi po agad nasagot yun. Hindi po kaagad nagkaroon ng solusyon yun. Pero, habang ginagawa po namin, paulit-ulit na ginagawa po namin yun, napapansin namin na may mga taong kinakausap ang Diyos para magbigay para sa kanyang gawain. Hanggang dumating po yung time na nabayaran na po yung utang na 1 taon. 1 taong utang na renta ng simbahan. Nakabayad po. At ngayon po, nakakabayad pa. Maliban dun sa nabayaran na yung 1 taong utang, nakakabayad pa ng monthly rent. Okay? At ito pa ang maganda po. Okay, nakabayad ka na ng utang. Ngayon nakakabayad ka pa ng monthly na renta mo. At ito pa, nung nagsimulang magtayo ng mga outreach, nagsimulang magtayo ng mga simbahan sa mga kalapit na lugar. Alam niyo po ba na dito na nagmumula yung renta? Sa Diyos po ang papuri, lahat sa Diyos talaga. Kung paano kumilos from may utang ka, na dumating time na bayaran, tapos nakapagtayo pa ng simbahan na doon na rin ang gagaling yung renta. Hindi pa po ba matapat ang Panginoon natin? Amen po. At ito pa, huli po, hindi natatapos po yung ito pa, no? Dagdag. At ito pa, nung habang tumatagal, nagpapatuloy na ginagawa mo yung part ng simbahan na to, may mga taong kinakausap at patuloy na kinakausap ng Panginoon. Minsan malalaman, magte-text na lang sa akin yung mga kasamahan ko dun sa Apali, Pastor, may nag-love gift ng ganito para simbahan. At hindi po ito maliliit na amount. At nakakatawa po, dati na sabihin natin na nag-iisip ka, na-stress ka kung paano bayaran yung renta ng simbahan. Pero ngayon po, sa grace po ng Lord, sa tulong po ng Lord, dumating po yung time nakakapag-save pa po kami. Bakit? Kailangan mo mag-save para sa panibagong simbahan na bubuksan. Amen po. Ganun po katapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. At ang isa pa po, maliban to sa mga nagbibigay, meron pa pong isang maganda nangyari. Meron pong isa sa mga kasamahan po natin doon sa Apalit na nag-donate ng lupa para tayuan ng simbahan. Kasi ang heart niya, kahit noon pa raw, ang heart niya ay magkaroon ng sariling simbahan ng Rema doon sa Apalit. At ngayon po, nandun po yung lupa, nagsisimula na pong lagyan ng pundasyon, di lang natutuloy kasi tuwing sisimulan, darating yung tagulan. Pero salamat sa Lord, ang pagpapala niya ay hindi humihinto, tuloy-tuloy po. Ito po ay nangyayari sa simbahan po ng Apalit. Sa Diyos po lahat ng papuri. At syempre, mga tao, ang isa doon sa
sa mga ginagamit ng Lord ay walang iba kundi yung mga member din. Nagiging matapat po sila sa sa pagbibigay. Amen po. Okay. Isa pa po rito, ulitin ko po, matapat po ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Kaya kailangan po natin maging matapat sa pagbibigay at sa pagtugon sa pangailangan ng gawain ng Panginoon. Amen po. Last po na kwento. Ayan, isang kwento po ulit. In connection din po sa Apalit. Ayan. Taong 2005, yun nga po, na-assign tayo doon sa lugar ng Apalit, sa Pampanga po. Ayan. Sa pagpunta ron, syempre, nung nagsisimula ka, lahat naman tayo, nung nagsisimula ka, kailangan mong may pamasahe para makarating doon. Nung una po, sa pagpunta po ron, sa unang mga taon ay okay lang po yung pagpunta ko. Pagpunta ng outreach, tapos babalikan ng dito sa Manila. Ayan, praise God po kasi meron po tayong pinagkukuhanan may resources po tayo na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Yun po yung negosyo na kainan. Sa Diyos po ang papuri at hanggang ngayon po ay ginagamit niya yung negosyo na yon para magawa natin yung pinagagawa ng Panginoon. Amen po. Pero dumating po yung time na halos wala na akong pamasahe. Yan. Hindi ko po ito sinabi sa mga member noon hanggat hindi natapos. Hanggat hindi naging okay. At hindi rin po nila nalaman. Okay. Dumating yung time na halos wala na akong pamasahe. Papuntang Apalit. At syempre, pauwi. Kailangan mo makauwi nun. Kasi sa negosyo po ay dumarating po yung time na halos wala ka ng kinikita. Yan po ang nangyayari minsan sa negosyo. Minsan magkakaroon ng kita, minsan wala. Okay? Ngayon, wala po akong ibang alam na paraan po nung time na yon, kundi ang mangutang. Ayan, sino po rito ang may utang? Taas po ng kamay. Hindi ko po kayo makita. Ayan, pero siguro, lahat sa atin nasubukan po yung part na to. At buti na lang po, meron ding mga nagpahiram, nagpautang nung time po na yon. Ngayon, yung utang na to o yung hiniram ko na to, ang paraan po para mabayaran ko po to ay everyday. Kailangan mong bayaran every day. Meron pong utang na pagka sa bangko ka ng utang, babayaran mo ito ng monthly or kung ano pa mang terms nila. Pero itong inutangan ko na to kasi kailangan mong bayaran everyday. Nung una, kaya lang pong bayaran yan. Kaya lang pong bayaran dahil may kinikita na ulit yung kainan na yun. At habang tumatagal po, lalong nadadagdagan yung utang. Ulit ko, habang tumatagal, lumilipas yung panahon, nadadagdagan yung utang. Hanggang sa dumating po yung time na nahirapan na po ako magbayad. Dumating yung time na nahirapan na po akong magbayad kasi sa isang araw, kailangan ko magbayad ng 2,000 plus. Yan. 2,000 plus kailangan mong itabi para ka makapagbayad doon sa iniram mo. Yan po yung sa negosyo. Nautang ko dahil doon sa business na yon. Dumaan ang araw, ang linggo, ang buwan. Sobrang stress na po ako. Gulong-gulo na yung isip ko. Hindi ko na alam kung paano ito mabayaran. Ilang taon pa lang po ako noon. Mako-compute nyo po kung gaano kalaki po yung 2,000 everyday na binabayaran at ba kailangan mo mabayaran yan. Ang pinakamabilis po na bayaran po noon ay matagal na po yung 2 months. O 1 month, kailangan mo mabayaran ito. 2,000 a day. Okay, hindi ko na po alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Hindi ko na alam. Pati pagpunta, ginagawa ko noon, okay, natutunan natin to. Ang ginagawa ko po noon, basa ka ng Bible, kino-confess mo yung Word of God. So parang alam niyo po ba yun, yung parang tumatalbog na lang na sige, ito yung ginagawa mo pero ito yung nangyayari, ito yung sitwasyon, ito yung totoong sitwasyon.
Hindi ko na po alam kung anong gagawin. Pati pagpunta sa outreach, yung pagpunta ko po ng outreach, kung saan kailangan ko ng halagang 200 pesos. Ulitin ko po, halagang 200 pesos para lang makapunta at makabalik dito sa bahay. 200 pesos. Pero yung 200 pesos na yun, hirap na hirap pa. Hindi ko alam, Lord, ang tanong ko natin, Lord, bakit sobrang ganito? Ay, hindi ko na maintindihan kung ano yung nangyari. Hindi po ito nalaman ng buong family ko. Kasi hindi ko naman po hindi ko ugali magsabi sa family ko at that time. Kasi hindi ko po matandaan kung nung time na yun nag-aaral pa lang yung dalawang kapatid ko, si Rodel at si Ronnie. At hindi ko rin po inopen ito doon sa Apalit. Pwede bang sabihin mo na kailangan ko ng pamasahe para makapunta lang dito sa inyo? Kasi hanggat kaya natin, ewan ko, pero may mali rito eh. Pero siyempre, bandang huli, natutunan na natin. Hindi tayo magsasalita, hindi tayo magsasabi kasi nga baka pagdating sa pera, pwede ka mapulaan eh. Wala akong sinabihan doon sa lugar ng Apalit. Wala nakalam nito. Sasakay ka ng bus, papuntang Apalit. Babalik ka. Literal. Tuloy yung luha ko. Hindi ko alam dahil awang-awa na ako sa sarili ko ng time niya. Tapos, pupunta ka ng outreach. Kasi kailangan po natin makarating doon. Sasabihin mo na maging matapat lang tayo. Patuloy tayo at walang susuko. Pero sa loob mo, mabigat. Sa isip mo, napakabigat. Pero kailangan mo pa rin magpunta ng outreach. Kasi kailangan mo sabihin ng pangako ng Panginoon ay totoo. Okay, sa time na yon, maraming nagsasabi na magbukas ako ng Sunday kasi mas maraming bumibili kapag ka Sunday. Kapag ka araw ng Sunday. Pero sa tulong ng Lord, hindi po ako nakapagbukas ng Sunday. At hindi po ako nagbukas ng Sunday kasi alam ko ng araw ng Sunday, kahit pa kailangan ko na nung time na yon. Kasi may malaki kang utang, may kailangan kang bayaran eh. Kahit na alam kong kailangan ng kumita. Kasi ang Sunday po ay para sa Panginoon. Simula po na nagbukas yung negosyo na yan, pinagkatiwalaan po tayo since 2003. Ang Sunday ay Sunday at ang Sunday po ay para sa Diyos. Amen po. Sa kabila ng maraming bayarin, pinipilit ko pa rin magtabi ng 200 pesos. Ulitin ko po, 200 pesos. Nung time po na yun, pamasahe papunta at pabalik ng Apalit. Hindi ko pa po masyadong maintindihan dati ang patungkol sa pagbibigay o yung giving na tinatawag. Pero yung pang-tithes ko na binibigay ng okay pa yung negosyo, yung amount na tinatabi ko, pang-tithes ko ng okay pa yung negosyo, ganun pa rin po yung pinipilit kong may tabi. Ulitin ko po, ganun pa rin yung amount na pinipilit kong may tabi para lang maibigay sa kabila ng ganong sitwasyon. Kahit gulong-gulo na po yung isip ko, pilit po natin ginagawa yun. Kasi meron doon sa loob, hindi ko po maintindihan, meron doon sa loob ko na nagsasabi na ito pa rin ang susi para malagpasan ang problemang ito, ang pagsubok na ito. Hindi ko nga po alam kung tithes pa rin po ang tawag doon. Kasi dumating talaga yung time na kung nagko-compute ka, wala ka nang tinutubo eh. Bakit? Napupunta na lang sa pinambabayad mo. Okay, basta ang alam ko, kailangan kong itabi yung amount na yon at kailangan kong ibigay. Yun lang po yung ginawa ko. During time na
na marami kang bayarin. Non-stop po yun. At honestly po, dumating po yung sa kaisipan ko na bibigay na rin ako sa sitwasyon na yun. Dumating po yung time na sa isip ko, uwi na lang ako ng province. Saan po yun? Sa Pangasinan. Uwi na lang ako doon para takasan yung sitwasyon. Pero salamat po dahil sa grace ng Lord, hindi niya pinahintulutan na mangyari po sa akin yun. Paikliin po natin ang kwento. May mga paraan po na ginawa ang Panginoon. At dumating po yung time na lahat ng utang na sinasabi kong 2,000 plus a day na kailangan mong bayaran, lahat po yun nabayaran. Hindi overnight, hindi biglaan, pero totoo po ang Diyos sa pangako niya na kapag ka naging faithful ka sa pagbibigay mo, matapat din siya na tugunin ang pangailangan natin. Amen po. Ulitin ko po, nabayaran po yung utang na yun. Sa Kanya po lahat ng papuri. Nangyari po sa akin noon, single pa po ako noon. Ayan, sa mga nakakalaman, single pa po ako noon at hanggang ngayon po, may asawa at anak na po ako. Kaya na nakwento po ni Pastora Jenan kahapon. Kung pinapakita ng Diyos, pinapatunayan ng Diyos ang patuloy na pagtugon niya sa bawat pangangailangan namin. Nung time na manganak na siya, nung time na nailabas na si Pauline, hanggang sa bago ka umuwi, maraming dinaanan, pero ang Diyos hindi nakakalimot. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen po. May mga kaparaanan po ang Diyos kung paano tayo makalagpas sa mga pagsubok sa atin. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal, na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon, dahil alam niya na hindi masasayang ang paghihirap ninyo para sa Kanya. Darating po talaga kasi minsan sa buhay natin na masusubok yung pagbibigay natin. Tutuloy ba natin ito? Ibibigay ko pa rin ba ito sa kabila ng ganito ang sitwasyon ko? Ulitin ko po, darating yung time na masusubok po ang giving natin. At kung dumating man yung time na yun, kapag ka dumating man yung krisis sa buhay natin, wag na wag po nating ihinto, wag na wag po nating itigil yung part ng pagbibigay natin. Kasi yung time na kailangan mo magtanim, para pero kang anihin. Kasi kung nag-stop na po yung pagtatanim natin, sigurado po mag-i-stop din po yung aanihin natin. Patuloy lang po tayo. Ang sabi sa binasa natin kanina, Genesis chapter 8 verse 22, hanggat naririto, buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. At huwag tayong magsawa, Galatians chapter 6 verse 9, at huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Amen po. Sa Diyos po lahat ng papuri sa Kanyang ginagawa sa aming buhay, sa bawat isa natin. Alam ko may kanya-kanya tayong dinadaanan, mga kapatid. Lalo pa tayong magtanim, lalo pa nating pakita o patunayan ang katapatan natin sa Diyos. Dumaan man tayo sa mga problema o sa krisis ng buhay natin, mas higit pa yung pagtatanim natin dapat. Hindi ko po, i-bless tayo ng Lord, hindi lang para sa atin, kundi para makatulong pa tayo sa iba. Amen po. Sa Diyos po lahat ng papuri, sa lahat po ng ginagawa niya. At hindi pa po natatapos ang kwento diyan. Ano ibig sabihin po ba nun? Tapos dahil na-solusyon na yung problema mo, hindi. Tuloy ulit. Tanim ka ulit ng panibago. Tanim ka. Tanim ng tanim. Hanggat nagtatanim ka, meron kang aanihin. Maging matapat po tayo sa pagtatanim natin, maging matapat po tayo sa pagbibigay natin, maging matapat po tayo sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Darating yung time sa panahon na kailangan natin, hindi tayo mabibigo at hindi tayo mapapahiya. Dahil alam natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat. Amen po. Sige po, manalangin tayo. Ama naming Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa araw na to, sa mga salita mo na napag-aralan po namin.
Ang sabi mo sa salita mo na hanggat naririto buo ang daigdig, tagtanim tagani, palaging sasapit. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga paalala nyo sa amin. Tulungan nyo kami na, Lord, dumating man sa buhay namin yung mga sitwasyon na nahihirapan kami. Lalo mong ilagay sa puso namin yung kagalakan na makapagbigay pa, Panginoon. Dahil alam po namin na, Lord, hindi namin kayang higitan yung pwede mong ibigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo. Dahil ang pangako mo noon, ngayon at magpakailanman ay patuloy na mangyayari at mangyayari sa mga anak mong nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng kapurihan, karangalan, at paminiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Magandang hapon pong muli sa inyo lahat at God bless po.